Ito yung pag-usapan natin. Pasintabi muna po sa mga kabataan dahil ito po ay isang sensitibong issue, pero ito po ay dapat na palawakin ang pagtalakay, tamang impormasyon para hindi po nagkakalituhan. Ang akin po tinutukoy ay itong Senate Bill, Proposed Bill 1979. Hindi ho year yun, ha. Yun po yung numero 1979. Senate Bill, or mas kilalang Comprehensive Sex Education. Comprehensive o education or sex education sa ating bansa. Ang pinag-uusapan po dito ay kailangan ba ang kabataan ma-educate sa about sex? O ano bang tamang edad ang dapat ay natuturuan at naigagabay dito? Ay ang pinag-uusapan siya ata sa Senate Bill ay parang 0 to 4 years old. So masyadong bata. Okay? Pero sabi ko nga, ito po ay isang national issue, isang controversial na usapin na huwag tayong maging kaagad-agad ay maging kontrabida o pabor dito. Dapat natin munang alamin. Kasi ang plano rito, pag ito'y naging batas, mauobliga na magkaroon ng sex education sa ating kabataan sa murang edad. At baka maging masali pa ito sa mga curriculum ng ating mga eskwelahan. Kaya po ito'y controversial. Halos tapos na ito sa Senado. Pumirma na sa mga committee report ang mga senador. Ready na ho nila talagang tapusin ito. Pero biglang nagbago nang nagsalita ang Pangulong Marcos dun sa ambush interview ng isang araw. At ang sinabi niya, hindi siya pabor, ayaw niya ang ganitong klaseng panukala na 0-4 years old ang pinag-uusapan. At nagbanta pa o sinabi kaagad ng Pangulo, sa oras na dumating sa kanyang opisina, ang proposed bill na ito ay kanyang ibibito. Gagamitin ang veto power ng Pangulo. Naku, ay matindi yun. So ibig sabihin kahit anong pinaghirapan ng Senado, ng Kongreso, yan po ay mababaliwala dahil ibibito, dahil mayroong veto power. At dahil dyan, naku, isa pang matindi, nag-withdraw ng mga suporta at signature. Withdraw yung suporta, signature ng mga senador doon sa committee report, dyan sa Senate Bill 1979. Dahil sabi nga nila, paano natin susuportahan ito? Paano natin gagawin ito? Sinabi ng Pangulong kanyang ibibito. So, ibig sabihin, naniwala ang mga senador na mahirapan silang maging batas ito kung ayaw ng punong ehekutibo. Dahil isang batas naman o proposed bill, ay hanggang proposed bill lang yan. Pag binito ng Pangulo at ayaw pirmahan ng Pangulo, mababaliwala yan. Ngayon pa lang po yan ay sinabi ng Pangulo, kanyang ibibito. So, ngayon, merong substitute bill. Kaagad-agad si Senador Ontiveros para baguhin. Kasi siya yung isa sa mga nagsulong nitong batas na ito, itong proposed bill na ito, 1979. So, sa Kongreso, nagkaroon din ng problema dahil mayroong isang committee mahalaga doon. Hindi naman dumaan sa kanyang committee, ibang committee ang pinagdaanan. Yung Committee on Basic Education ni Congressman Romulo ng Pasig, nakausap ko sa television na isang araw, hindi daw dumaan sa kanyang committee. Kaya nagulat siya. At siya ay tutol din sa mga ganyan. Pinapabura niya yung posisyon ng Pangulo na hindi pwede yung 0-4 years old o masyadong kabataan ay ma-involve dyan sa isyong yan. Ang pinakamaganda at tinutulak ng ating Pangulo at saka ni Congressman Romulo, at ako'y naniniwala doon, yung obligasyon ng magulang. Kulturang Pinoy, kulturang Pilipino, obligasyon ng mga magulang na igabay, pangalagaan, proteksyonan ang murang kaisipan, ang kabataan ng kanilang mga anak. Mababae man o lalaki ito, basta kabataan. Kasi mahirap ma-involve ang mga kabataan sa ganyang sitwasyon. Maganda ang layunin ng Senado na labanan, pigilan ang kabataan, ano tawag dito, mga bata pa na magkaroon ng tinatawag na pregnancy. Ibig sabihin, maagang magdalang tao. Adolescent ang tawag. Yung kabataan,
kadalagahang kabataan ay huwag kaagad magdalang tao. Ibig sabihin, huwag kaagad na mapasok sa ganyang buhay dahil mahirap. So ngayon, ang panukala ng Senado 1979 ay igabay ang mga bata sa mababang level pa lang. Medyo may debate doon. So pabor ako na hindi dapat ang kabataan magkaroon kaagad ng ganyang klaseng malaking responsibilidad. Isipin mo, base sa record, mga 12, basta naging dalaga, 12, 13 years old, nagiging nanay na sa panahong ito. Eh anong alam pa noon? Wala pang alam yun. Yun ay dapat kontrolado pa ng mga magulang. Kasi ang pwede yan after ng dibo. Ano ba ang dibo? 18 years old. Although bata pa rin yung 18, 19 years old eh. Pero at least 18 years old above, ayan, may kahit pa paano may kaalaman na yan sa kanyang kaligtasan at kanyang sarili. Pero yung below 18, 12, 13, 14 years old, nagdadalang tao na or ganong edad, may anak na, anong buhay meron? Tapos yung kanyang kapartner, ganon ding edad. Imposible naman yung 13 years old, ang kapartner niya ay senior citizen. Hindi eh. Parehas sila eh. Yung lalaki, babae, magkasing edad yun, base sa kanilang ginawa, eh, nagdadalang tao na yung babae. So, ano kinabukasan meron nun? Di ba, pasyentabi na dapat yung ganong edad, eh, nakasubsob, nakatutok sa pag-aaral. High school pa lang yan eh. Eh, ngayon po, napakaraming high school pa lang. Yung iba nga, malaking bulas, naging dalaga na, kahit elementary pa lang, ay nagdadalang tao na. So, talagang hindi hubiro yun. So, ako naniniwala, yung kulturang Pilipino, ang mga magulang, ang dapat mga laga, 100%, 1,000% para sa kanilang mga anak na igabay para hindi ho magkaroon ng maagang pregnancy. Huwag silang magdalang tao sa murang edad. Masisira yung katawan, masisira yung buhay dahil yung pag-aaral makakalimutan. Ayun po yan. Yan ang pinagdidibatihan. Sex education, ano ba ang limitasyon nito? Dapat na bang pag-usapan ngayon o hindi? Dapat bang maging batas na ito o hindi? Yan ang debate. At ano yung mga limitasyon sa age or edad na pinag-uusapan? So, kaya ko po ginawang topic ito. Muli, pasintabi na sa kabataan. Tayo, kayo, mga magulang, lahat tayo magiging magulang, lahat tayo magulang sa ating mga anak at magiging apo, dapat to ay nababantayan. Huwag sabihin, lalaki yung anak ko, okay lang, ay hindi po. Maging practical, magpaka-practical tayo. Babae o lalaki ang anak nyo at apo nyo at mahal nyo sa buhay, igabay sa tamang edad, panahon, bago sila pumasok sa ganyang buhay. Huwag padala sa kung anuman na kulturang hindi babagay sa kultura ng Pilipino. Kung sa ibang bansa nangyayari, iniwas tayo, iwasan natin ang ating mga anak at mga kabataan. Ayan po. So, yung debate tungkol dito sa sex education, comprehensive sex education, dapat pag-usapan, dapat iparating natin sa tamang pamamaraan kung ano ang maganda. Huwag kayong magalit kung ayaw ng Pangulo ito, ibibito ng Pangulo. Kailangan po ay big challenge ito sa ating mga senador, congressman. Gumawa sila ng mas katanggap-tanggap na batas. Hindi lang para sa ating Pangulo, kung hindi sa kultura at kalagayan ng ating kabataan. Yan po ang ating advice. Ano ha? Huwag kayong huwag yung ipolitika ito. Buhay at kinabukasan ng kabataan nakataya. Kaya dapat nating igabay sa tamang pamamaraan. Please like, share ng video ito.